Okay, what's up? Welcome sa panibagong episode ng ating podcast. Hello sa mga new listeners at sa mga old listeners. This will be the 200 plus. Kalimutan ko na eh. Wala na akong... Ang dami ko na Lost ano eh. count na. Hindi ko na maisip. Ang daming nangyayari sa Pilipinas. Mga hulihan, taguan, barilan. Yan. Lingan. Hindi ko nga alam kung totoo na eh. Ano? Si Senator Bato, siyempre kanya-kanyang opinion ng mga kaibigan ko sa social media. May nagtatanggol. Merong nandidiin. Pero alam mo, na-realize ko, sir, na tayong mga tao, minsan, sa ganun, ay tayo na-entertain. No? Na kadalasan, nawawala tayo dun sa dapat ba talaga nating pagtuunan ng pansin. Kumbaga tayo nalilibang. Oo. Nalilibang tayo na dun na lang tayo Naka-focus. hindi na natin mapagtuunan yung mas mahalagang bagay tulad ng kaluluwa. Yung kaluluwa mo. Pinuin mo, asar-asar ka kay Bato dahil corrupt, tapos ikaw pupunta ka rin impyerno. Ala rin. No. Wala rin na. Kahit corrupt siya, pero ikaw, meron ka din naman kasalanan, pero ang problema sa'yo, hindi mo inilapit kay Jesus. Hindi ka nagpalinis kay Jesus. O edi, corrupt siya. Ikaw din, pupunta kayo, impyerno parehas. Kung totoong ganon. Nagkasala. Oo. At hindi So, hindi mo kasi nabigyang pansin yung sarili mong kaligtasan. Mas nag-focus ka dun sa mali ng ibang tao. Alam mo, ang tao, Sir John, ano naman yan eh. Napansin natin niya, hina-highlight nila yung mali ng iba. Gusto natin yan. Kaya nga, mga dabas, chismis, yan ang mga benta eh, di ba? Yung mga vlog na pang chismisan, mga kasiraan. Pag kasi nagchichismis ka, indirectly sinasabi mo na mas mabuti kang tao kaysa dun sa... Parang dinadown mo siya, di ba? Pero ayun naman, ang sinabi ng ating Panginoon sa mga ganyang klaseng kaisipan, you too must repent. Ikaw ba, di ba? Meron, di ba, yung nangyari, yung kinukwento kay Jesus, na makasalanan ba sila, kaya nangyari yun, kaya may bumagsak na gusali sa kanila. Nabagsakan sila ng tore ng Siloam. Kumbaga, inattribute natin na masama sila kaya nangyari yun eh. Di ba ganun ng tao? Or mas masama ba sila? Kumbaga, kapag may nangyaring masama sa'yo, parang, ay, ano yan? Parang inaaway ka ng, ano yan? Karma yan, karma. Ganun eh, no? Ano yan? Pinapalo ka na ng Diyos. Ganun. So, hindi. Sabi ni Jesus, ikaw din. Kung hindi ka magre-repeat, baka hindi lang yan. Di ba? Mangyari. So, yun. Na equalize tayo. Na we are all sinners. So, yun lang. Bago natin simulan yung ating episode na ito, yun yung isa sa mga natutunan ko ngayon. Huwag tayo magpa-distract dun sa sinusubo sa atin ng media na dapat isipin. Busy na tayo sa trabaho. Yes, Busy na nga tayo sa buhay-buhay. Ayun. So, dadagdag pa ba yan? oo. Kaya sir, ako, yung sa atin naman, di ba, Sunday, di ba? Kumbaga, huwag kang gumawa ng lakad ng Sunday as much as possible. Kasi yun yung sabat mo kay God. Kasi nga, Monday to Friday, kahit nga baka Monday to Sabado bombarded ka na ng mga problema sa mundo Tapos yung Sunday, di ba, hindi mo pa ibigay. Parang sa totoo nga lang napaka-minimum nun. Hindi Yun naman, actually, yun yung pinaka-minimum. oo, hindi naman yun yung parang requirement Minimum yun Para hindi ka ma-distract sana Yun. Hindi naman tayo sa nangongondem. Pero may wino-workout ako na na article na mahal naman kasi talaga ng tao yung kanyang sarili. Whether conscious or unconscious. So, kumbaga, magaling kasi yung tao na i-justify yung sarili niya before men. Pero, syempre, alam ako na... muna, mga pwede ako muna party list. Pero, syempre, di ba, biblical yun yung so good in justifying yourself before men. Pero sabi nga is,
what is highly esteemed by men Men, is detestable kay God. So, pwede kasing ma-justify natin yung sarili natin na tama tayo. Pero yung supreme ruler at saka yung king ng lahat ng mga hari at saka yung judge ng sangkatauhan, both living and the dead, hindi mo naman kasi siya mauuto. Yun yung point dun eh. Kanya-kanya kasing ganansya. Kung saan may pakinabang doon. And if you are going to be honest talaga sa sarili mo, regardless if makasalanan ka or pure ka or whatever, if you're just going to be truly honest, alam mo na hindi mo napapapurihan si God. Ito, gusto ko lang i-share kasi na-amaze ako dito eh. Meron ako napanood na reels. Tinatanong siya, libo-libo yung Diyos sa maraming religion. Paano ka nakaka-assure na kung sinong God ba yung dapat sambahin doon? So, ang sagot nung kausap, the one you hate. Sabi niya, yun daw yung totoo Diyos. Ganda nun. What do you mean, the one you hate? Yung Diyos na merong totoong influence sa world na to. Yung Diyos na talaga nagpapunish ng mga makasalanan. Yung Diyos na nagko-convict ng sin of righteousness and judgment. Wait. I don't understand. You know the one true God. How do you know that I know the one true God? Because you're evil. So, baga, after nun may commentary. Lagi nagko-commentary yung kulot na lalaki eh. Ngayon, kunwari, ako yung nagko-commentary dun sa video na yon. Sabi ko, wala akong masasabi dun sa explanation na yon. Tapos nagulat ako, yung lalaki, doon magko-commentary na siya. Binagsak na lang niya yung mic, tapos sinabi. Kumbaga yun yung in-expect ko. Kasi na-amaze ako eh. Well said. Yeah. Well said kasi na hindi totoo na hindi alam ng tao kung sino yung totoong Diyos. Ayaw lang tanggapin. Oo. Ayaw lang mag-repent. Yung totoong Diyos is yung talagang mag-go against siya doon sa mali mong lifestyle. Yun talaga. So kumbaga doon ako medyo nagising-gising na yeah, we are evil. Totoo naman kasi. At yung We pick our own God. at saka yung evil sa atin testify against us na kilala talaga natin yung totoong Diyos. Kasi alam natin evil tayo eh. Maliban na kung di natin inaamin sa sarili natin na masama tayo. So, kumbaga, kahit na sabihin natin hindi ko pa kilala yung tunay na Diyos, meron akong idea, okay, na merong totoong Diyos at alam ko na kung nagkakasala ako, tagilid ako sa Kanya. So, kumbaga, hindi natin madedenay na merong Diyos. Kasi even the spirit inside of us is nagte-testify talaga. Nung nakaraan, sir, kung matatandaan mo, ay inisa-isa natin yung mga requirement o yung mga katangian ng mga dapat ay elder sa simbahan. Pinaliwanag din natin dyan na napakahalaga yung multiplicity ng elder. Maraming elder, hindi lang nasa isa ang desisyon, kapangyarihan para saka maiwasan. Babalanse. Yes, para maiwasan ang abuso, maiwasan ang kahibangan. Maiwasan din yung negligence. Nakakalango kasi yan eh. Minsan nakakalango yung power. Kunyari, ikaw na lang, di ba? Yun. So, kaya may multiplicity. Tsaka maganda, mayroong sumasalo, tsaka buwabalanse. Sa pag-share natin, hindi tayo laging sobrang 100% perfect eh. Yun din yung reason, kunwari, obvious naman, minsan, papansin mo, though medyo hindi lang halata na nakikinig ako. So, kunwari, nakikinig ako sa sharing. Pag merong sharing na possible na ma-out of context nung iba, nag-ano ko eh, pumunta talaga ako sa harap para linawin. Kasi, pag kasi yung flesh o yung wrong desire nag-kick in, pwede niyang kunin yung yung verse lang na yun. Siya yung out of context. Yun ang kagandahan na lahat nag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo ma-swept away ng mga maling kaisipan. Yes. So, bukod dun sa madaming elder ay yung katangian din. Isa-isa natin. Yung hindi palaway,
isa lang asawa. Oo. Di ba? Ano pa ba? Ang dami. Walang kapintasan. Yes. Ang anak ay mananampalataya. Yes, Nagpipigil sa sarili. Hindi sila swail. Yung, Di ba? yung reason bakit kailangan yung anak is mananampalataya, ibig sabihin, Na-handle yung family. na-handle mo na maayos yung family mo. I'm not saying na perfectly na lahat ng mga anak mo is talagang kay Christ sila. But kumbaga, maging responsible ka ba? Kumbaga hindi naman perfect. Pero hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, Ayan. hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nananalig sa tunay na ayon. Ayan. So on. So tayo ngayon ay 9. magsisimula sa verse 9. Ito na. Mayari. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. 9. Okay. The reason... Matatag. Dalawa lang naman kasi yan eh. Either mag-stick ka at sumunod sa salita ng Diyos or gumawa ka ng mga sarili mong strategies at saka ng mga procedure, or polisiya. or maghalo ka ng mga philosophies mo na modernize. Even sa pagpapalaki ng anak eh. Pag-usapan natin kanina. Merong mga modernized ways na pumapasok na minsan May nagiging traditional, may modern na minsan nagka-clash siya against sa kung ano ba yung turo ng Bible. kumbaga hindi naman minsan yung karamihan sa mga modern way, hindi naman binangga yung traditional eh. Ang binangga mo yung Bible pala. So regardless kung traditional siya. So hindi mo pwedeng sabihin na wag mo kung ano yung traditional ka kasi mag-isip. Hindi. Hindi yung traditional yung nabangga mo. Yung biblical principle. Yung tradition okay siya kapag hango siya sa Bible or sabihin nating church praxis or practice even noong araw. So ibig sabihin, praxis or practice, parang ganon. Yun lang din yan. Praxis or routine or sabihin natin na rituals and traditions na ginagawa. Na-aware yung mga apostles, ba't nila ginagawa yun? Hindi siya random. Hindi siya yung basta, gawin mo yan basta, sabi ng matatanda. O kaya masaya kasi ito nakagisnan na. Hindi siya ganon. Alam nila kung ba't nila ginagawa yun. Okay? So, mamimili ka lang. Mag-stick ka ba sa word ni God or doon sa strategy ng mundo? So, syempre, we are tempted na gamitin yung strategy ng mundo. Kasi yung strategy ng mundo is very pleasing kasi sa mga tao. It's very accepting, very accommodating. Kaso nga lang, minsan, nada-downplay natin by holding fast dun sa word ni God. Nakalimutan natin na yung gospel is the power of God unto salvation. Hindi yung strategy. Hindi yung strategy. So, minsan nada-downplay natin yung gospel. I am not saying na mali na mag-strategize. May tamang strategy. I'm just saying na wag ipapalit yung strategy doon sa ano yung tinuturo sa atin na pamamaraan ng Diyos. But yung biblical way. Oo, yung biblical Hindi, may ganon. Meron tayong mga na-attendan before kasi nga ang goal is para magpalago ng church. So, ang ginawa is kung ano yung appealing talaga. Nag-survey kung ano talaga yung appealing sa tao. Merong 12. Meron namang James Peter John. Meron namang Project Andrew. Di pa naging isa na lang. Iba-iba eh. Meron din naman kung paano mo i-approach o kung ano ba ang program. Di ba? Ganun eh. So, minsan, tinitweak mo to serve the people. Hindi si God eh. Yun yung ano eh. Yun yung tricky eh. Kasi parang ang ganda pakinggan eh. Pang politika eh. Hindi, para magsilbihan natin sila kung ano gusto nila. Dapat hindi ganun. Dapat hindi ganun. Kasi you would always use the same formula to get them back or to keep them stay dun sa sa church. And ito, binabanggit din na kung hindi sila na-attract dun sa holiness ni God. Ma-attract sila doon sa entertainment ng world na nag-clip in sa church. Yun. Tsaka si Satan kasi, magaling siya na magbigay ng lahat ng distraction and busyness sa world. Okay? Even sa mga Christians. Why? Sure kasi siya na kapag hindi tayo nagre-reflect or hindi tayo nagme-meditate, kanya tayo.
Okay? Unless na tayo is truly repented at tunay na Christian. Kasi pag busy ka, pansinin mo, no? Hindi ka na, wala ka ng time mag-reflect. Tapos para bang ang pahinga mo na lang, entertainment, nagdo-doom scroll ka. Sa imbis na yung time na yun is ginugugol mo. Para makapag-siyasat. Makapag self-examine ka or makapag-evaluate ka ng iyong buhay. So even yung mga time na ganun, tinatanggal ng Diablo. Why? Para hindi ka mag-repent, para hindi ka mag-turn away sa sin. Entertain ka na lang. Oh, Libang entertain ka na ka lang lang. yan. Yeah. So kumbaga, pinapamper ang isang tao papuntang impyerno. So, ibig sabihin, Pinapamper. So ibig sabihin, comfortable ka, masaya, tsaka masarap yung buhay mo. Parang papuntang tinatrap hell. ka, no? Yeah. Para kang hayop na, ito yung pagkain, kainin mo. Oo. Tapos sinusundan mo, parang Looney Tunes. Yeah. Tapos bitag pala. Hanggang sa nasilo ka na, di ka na makaalis. So, ayun lang. Kinocommand dito din na mag-appoint talaga ng mga elders. Okay? So, bakit kailangan mag-appoint ng elders? Para mag-exhort o sabihin, mag-encourage ng mga tao in a Christian living and faith in God. Tapos yung pangalawa, i-convict yung mga kumo-contradict. So, ibig sabihin, Twofold pala yan. pagsabihan mo yung mga nag-o-oppose. Hindi naman sa aawayin mo violently, kundi with sound doctrine and Strong. Preaching. Kasi ang pinaka-basis ng verse na to, yung holding fast doon sa tinatawag nating faithful word. So, ang basis pa rin ng pang-encourage mo at saka pang-rebuke or pang-convict mo is yung salita ng Diyos. So, hindi mo aawayin dahil na-frustrate ka na doon sa nang o-oppose doon sa pag-share mo, kundi papaliwanagan mo siya with a sound doctrine. Yan. So, basically, twofold siya. Yan. So, next verse, 10 to 11. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail at nanlinilang sa iba sa pamamagitan ng karunungang walang kabuluhan. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Kumita lamang sila ng salapi. Okay. Bibinta pala. Di ba nga, dinedevour pa nga nila yung yung houses ng mga widows. Okay. May sinabi dito, Sabi, Judaism. there are actually walang word na Judaism dito, binanggit lang those of the circumcision, which is yun nga yung mga Jew. Dito sa English. Sabi dito, marami daw mga suwail insubordinate. Insubordinate is kabaligtaran ng submit. So, ibig sabihin, yung mga ayaw mag-submit. Rebelde. Mga rebelde sa salita ng Diyos. So, Hindi sa yung authority lang na trip-trip na authority. Hindi yung power tripping lang na may authority para hindi questionin ng mga members ng Hindi church. Pwede ka questionin ng church kapag ikaw lang nagko-call ng shots. Tapos ayaw mo sumunod. Tapos sabihin mo galing kay We are God. all accountable. Accountable no one tayo. is untouchable. And no one is an island. No one is an island. Ngayon sabi dito, kaya kailangan mag-appoint ni Titus ng mga elders because maraming mga suwail. Okay, maraming mga ayaw mag-submit. So kumbaga, Totoo ba ito ngayon? hanggang ngayon din naman. Maraming pagkakataon. Katulad nga nung kinukwento ko lang sa iyo kanina, yung simpleng bagay na natututunan sa personal development, hindi na nga ginagawa. Hindi na nga... Yung logic, no? hindi na nga Christian living yung pinag-uusapan. Basic lang na personal development. Basic ethics. Hindi pa na i-apply. O di how much more pa kapag ang ginamit natin na pangsala or standard yung word ni God. So, kumbaga, doon pa lang, makikita natin na insubordination or ayaw mag-submit ng tao. Suwail nga. Though hindi naman tayo nagde-demand ng obedience sa mga tao na hindi naman kay Christ. Gets? Okay. Parang ganito, hindi naman tayo nag-expect ng obedience sa mga tao na hindi naman surrendered or nagpabaptize. Parang ganon, na repented. Parang paano ko papagalitan at aasahan na pumasok ang isang bata, hindi naman siya nag-enroll. Or sabihin natin na bakit mo pagagalitan or papasukin sa bahay nyo yung hindi mo naman anak. Ayun. Okay. Kumbaga, dito kasi, given na sila ay part ng church. Kaso nga lang, sila ay previously
galing sa Judaism. Ang daming mga laws nun. Oo. Di ba? Ang daming mga bawal-bawal dun. So, kaya sabi dito, yung Noong mga, araw sa kanila. Baka nadala. kaya sabi dito, yung mga insubordinate, yung mga ayaw mag-submit, ayaw sumunod. Tigas ulo. Ano pa? Both idle talkers and deceivers. Mga idle talkers, yung mga Walang katuturan. walang kapararakang bagay. Di ba, nag-warn nga si Jesus ng mga housewife tales, yung mga kwentuhan na walang kaparakan, and even yung pag-trace ng mga genealogy na walang katapusan. So, pinag-a-avoid tayo sa ganun because para bang idle talk lang yung mga ganun. And deceivers, mga nanloloko or nanlilin lang. So, may mga ganito palang tao. Especially those in the circumcision. Kasi yung iba, Hindi naman lahat. hindi man lahat. Yung iba kasi sa circumcision, para ma-save sila, kailangan magpatuloy sila. Ayun. Hindi naman ganon. Nalinaw natin yun. Oo, hindi ganon. Paano ba? May nabasa ako kanina eh. Kaya nakapang de-deceive. It is because sila mismo deceive. Kumbaga, sila mismo akala nila yun talaga yung formula. Alam mo, mas madali pa nga sharean yung Gentiles eh. Kasi sila, malinaw sa kanila na kailangan nilang bitawan lahat ng idea at saka knowledge nila regarding sa mga gods and goddesses nila. Kailangan lang itapon lahat. So, kumbaga, wala ka ititira. Kaya mas madali silang sharean. Kapag sharean mo kasi itong mga circumcised na Jew, Itatapon hindi nila mo- lahat ng pride. tatapon mo lahat ng pride, pero hindi mo lahat itatapon yung knowledge. Kasi may mga tamang knowledge naman sila. So, ibig sabihin, may mga part lang sila na kailangan nilang baguhin. Gets mo? So, parang ano pala yan, sir. Parang, alam mo, mas madaling magpatayo ng bahay kaysa mag-renovate. Yeah. Parang gano'n. Or, mas madaling sharean yung aminadong makasalanan kaysa yung taong mabait na ayaw umamin sa mga pagkakasala. May Yun parang kasalanan ako, oo, pero hindi naman gano'n kagrabe. Oo, Yan. Lagi naman- Pero yan sa preso. alam naman nilang masama sila. Yung mga talagang nakagawa ng krimen. Aminado sila, kaya nga sila nagpaparehabilitate eh. Aware sila, ba't sila nakakulong eh. So, Nagbabayaran nila, kasalanan nila. kaya yung mga tao na sasabi lang di naman sila ganun kasama, lagi silang mas mabait kaysa sa ibang tao. Laging sila ay mabait kapag kinumpara sa ibang ano tao. ba ang sabi ni Jesus? Maungusan kayo ng mga prostitute at tax At sa tax collectors. Tapos kayo, Ganyan nyo. tas kayo, hindi man lang kayo nagugulat o kaya naiinggit na nauunahan kayo. Oo. Yun yung malungkot. May sense of pride. Ano yun pala? Tsaka apathy. Wala kang pakialam kahit na nakikita mo na mas nakakalapit sa kingdom yung mga aminadong nagkasala. Pakels. So, ano pa, sabi dito, whose mouths must be stopped. Bakit kailangan patahimikin? Hindi naman yung violenting patatahimikin mo sila. Kasi sila, nakakapang-deceive. Nakakahikayat sila ng... hindi lang sila nakakagulo, nakakahikayat din sila ng mga tao na maniwala or manampalataya or mamuhay in an old covenant living. Hindi naman na Delikado yun, ha? covenant, new covenant na eh. So, new covenant lifestyle requires new covenant belief. So, kung nasa new covenant na tayo, ganun yung ating pamumuhay. Hindi yung legalistic tayo. Kasi pag pinaghalo mo ang dalawang gano'n, di ba? Sabi ni Jesus, Di ba? Masisira wineskin. yung wineskin, matatapon pa yung wine. Hindi na rin beneficial. Sabi dito, pag itong mga tao na to is hindi napatahimik, yung mga nagsishare ng legalism at saka ng insubordination, ano sabi? Maaapektuhan yung mga household. Ano pa? Yung mga tao na nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro para lang makakuha ng Piras. pera o salapi. Pero hindi lang yan eh. Yung mga tao na nang de-deceive para makagain ng emotional currency. Emotional currency. Ano yung emotional currency? Yung hinahangaan ka ng mga tao, sineselebrate ka ng mga tao kasi ang galing mo mag-share. So, mag-ingat daw tayo doon sa mga tao na to. Kumbaga, alam ni Paul na yung mga tao na to pasaway.
Pero sa imbis na sabi ni Paul na paalisin mo na lang yung mga tao na yan, hindi. Ang sabi dito is pagsabihan mo, i-correct mo, i-rebuke mo sila, i-convict mo sila na mali yung kanilang ginagawa. Mas madali kasi magpaalis eh. Oo. Mahirap magtama. Oo. Sa Mas totoo lang. madali na, umalis ka na nga. Oo. Walang effort yun eh. Oo. Yung kunwari na may pasaway sa classroom, madali na sabihin na, lumabas ka na. Kasi hindi ka na magagalit eh. Kesa naman sa talagang tiniis mo siya, pero sinasaway mo. Mas effort kasi kapag ganun. Mas dapat nga tayong nananaway. Oo. So, kumbaga, pag hindi Na tayo... ano kasi na yun eh, parang lost art of pananaway. Parang gano'n na ngayon yun eh. No? Oo. Sa panahon ngayon, lost art na, no? Oo. Ewan ko ba? Kumbaga, Gentle kasi ngayon. Mga ano na yun, mental health, card. kaso nga lang, pag hindi talaga siya biblical, kahit gano'n ka-ideal yung bagay ng mundo, hindi siya effective. Hindi siya makakalapit doon sa kalooban ng Diyos. So, ano pa? Kalagay dito, for the sake of dishonest gain. So, yun din yung reason kapag tayo is naghahanap ng mga preachers or teachers na kikiliti din sa ating tenga. So, take advantage din nila tayo. Minsan gano'ng kabulag yung mga tao, no? Na parang may mga times na yung preacher, kailangan may umaman yung ating pastor. Kasi kapag umaman ng ating pastor, magfo-flow. Yayaman din tayo. Di ba ganun dati yung mind mentality rin natin ganun eh. Kailangan mauna sa blessing yung pamilya ng pastor para mag-flow sa congregation. Ganun eh. Though talaga naman na yung preacher o yung overseer deserves double portion ng honor or double honor, I think yung mga preacher or pamilya mismo ng preacher, hindi nila dinedesire yun. Kumbaga, ang reward nila is si Christ. So, pinakita lang ni God na faithful siya sa mga tao na sumusunod sa kanya or nag-o-obey sa Saka ano din, kunin niyo yung wisdom ni Paul. Kung issue, edi trabaho na lang. Oo. Di ba ganyan ginawa niya? Pero kunwari, mature yung church na nagbibigay, kinukuha niya. Pinantutulong naman niya dun sa church na mahirap. Galing. Ganda ng wisdom na yun. Oo. Ngayon, kung ibabato mo sa kanya yun, nanghihingi ka ng ganyan-ganyan. Hindi, nagtatrabaho ko. Di ba? So, wala kang pwedeng maipintas sa kanya. Yung tao kasi ganito kapag hindi ka nila kakampi, automatic, kalabang ka, tapos may label ka. Parang ano lang yan DDS at saka kakamping ka. Pag hindi ka DDS, automatic ang label sa'yo is kakamping. Oo, pag nakita mo sa mga comment, di ba? So, minsan, ang Inaway mo si mga Duterte. Ano ka na? ano ka na, kakamping o mga ganon or maka-admin. Sa akin, ang point lang is, hindi ba pwede Sorry. Bago lang. Merong kasi, si Kamanggagawa na siya ay Yes. Di ba? Na, mag-proceed sa impeachment. Pero kung pinakinggan mo siya, dapat ding managot ka ni BBM, ganito, ganon. Ako naman, wala akong pakialam sa political stance niya. Whether makasara siya or makabibi. Alam mo na akong pakialam dun Ang sa akin lang is, ginagawa ba niya yung trabaho niya? Yun lang. Ang problema kasi sa tao, mas loyal sila sa mga politiko or loyal sila sa ideology or loyal sila sa... Alam naman natin na kahit sino ang manalo dyan, lagi ang talo tayo. Kahit na manalo pa yung isa dyan, lagi at lagi may mahirap. Lagi at laging merong maalipusta. Lagi at laging merong, kumbaga maagrabyado. Nasa fallen world tayo Huwag nating gawin na yung mga particular na tao is iniidolo natin na sila is savior ng buhay natin. Binanggit yun sa Psalms na huwag nating iatang ang ating kaligtasan sa mga pinuno. O yun. Kaya yung pagiging panatiko na ganyan, dinederail tayo sa pagiging makadiyos. O kaya kunwari, nung may nagtatanong, DDS daw ba ako? O ganito. Sinira ako pareho yung perception la. I am neither this one or nor this one. Meron akong tinatawag na critical neutrality. Kung okay ito, yung policy nito, o dito. Kung okay naman ito, dito. Hindi mo kailangan maging panatiko ng isang tao. Because at the end of the day, yung perang ginagamit nila is pera ng taong bayan.
At hindi simple-minded ang lahat ng Pilipino na kapag hindi ka ganito, ganito ka. Hindi ganon. Pwede ka maging complex na parehas mo naman sinusuportahan yung tama. Okay? Kaya kunwari, bash lang ng bash. Ang sabi ko na lang, gawin mo man yung tama, gawin mo man yung mali. Lagi may nasasabi yung mga tao. Nandito na kasi tayo sa culture na pwede mong sabihin lahat ng kabalahuraan na salita kasi walang kakatok sa pinto mo para ikulong ka dun sa pinost mo sa social media. Ganon katatapang yung mga keyboard warrior. Pero kapag harapan na, hindi naman kayang tumayo sa sarili nilang paa. Masasapak eh. Yun ang culture na meron tayo na balasubas tayo magsalita at mag-post at hindi tayo natatakot. Kasi hindi tayo accountable. Hindi tayo nahihiya because alam nating walang kakatok sa may pintuan natin at sasabihin natin yon na freedom of expression. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga tao na sabi sa Bible, every idle word na lumabas sa bibig mo, iyaharap mo sa Diyos. So, yung mga lahat ng kasalahulaan na lumalabas doon sa gilid, doon sa pinapalood natin. Sa gilid. Hindi kasi, Yung comment sa mga balita. Ganun. hindi kumbaga, bakit wala nang takot yung tao na mag-comment ng ganon at saka diretsuhan na lang sabihan ng bangag yung presidente, diretsuhan na lang sabihin na ganyan si Sara Duterte. Para bang, hello, sinabi, igalang mo yung mga namumuno sa inyo, whether mabuti Ay, sila hala o ka, hindi. enabler ka. Di ba, mga ganon. Gaganon. Ang sa akin lang, ang basis ko ay hindi political color, salita ng Diyos. Ngayon, kung may masasabi ka pa rin doon, hindi ko na alam kung, di ba? Hindi ko na alam kung ano ang problema. Anong compass mo? Anong moral compass mo? Ayun nga. Basta ang point ko lang, Hindi, DDS ka. hindi simple-minded ang ibang mga tao na pwede naman kasing tumanggap ng dalawang katotohanan. Parang ano siya, parang, Oo. uy, di natin batiyan Oo. Parang ganun yun pag bata Ba't mo kinakausap yun? Kala ko ba, bati tayo, kagalit ko yun. Hindi kasi pwedeng yung kagalit mo, kagalit ko din. Tsaka tinuturo sa Biblia na magpasakop tayo. Kahit hindi mo binoto yung mga nanalo na yan, kailangan mo sa kanilang magpakasakop. Hindi dahil sa karapat-dapat sila sa obedience natin. It is because si God kasi ang nagsabi. Nag-allow. Ganun lang kasimple. Hindi siya political. It is more on biblical. Pasakop ka. Yun. Si Jesus, Then kung rebelde ba? Then kung magrereklamo ka, offer ka ng solution. Yun, hindi reklamo lang. Puro reklamo. Mainis ka kung nag-offer ka ng solution, patay mali siya pa rin. So, maiintindihan mo na pag gano'n. Yung kung wala lang, mema lang. Mema lang, mag-isip-isip tayo kasi lahat ng idle word na sasabihin natin, may balik sa atin. Alright. Okay, 12 to 14, konti na lang. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi. Ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Hanggang ano? 14. Ay, dami pala. Tama ang kanyang sinabi. Kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumatalikod sa katotohanan. Yan. Ginamit yung term na Cretan. Okay? Which is liar and cheater. Ngayon, Alin? yung pag sinabing Cretan, okay, yung sinabi dito na tama nga ang sinabi ng mga propeta nyo na mga taga-Kreta ay sinungaling, mga parang asal, mababangis na hayop, at saka mga tamad na mga masisiba. Masisiba. Hindi sinabi ni Paul dito na ganito yung mga taga-Kreta. Hindi. Ang sinabi niya, sarili niyong propeta, ito sinasabi sa inyo. Which is totoo. Yun. Hindi niya sinabi na, hindi sa kanya diretso nagsabi na, ganyan kayo. Hindi. Inagrihan lang niya yung sinasabi noong prophet. Nauna. Okay. Actually, hindi ito basta ugali lang systemic na.
So kumbaga naging natural na sa kanila nung time na to na maging sinungaling at saka cheater. Kumbaga walang konsensya or walang tusok sa kanilang konsensya or moral compass yung paggawa ng Sistema ganun. na. Systemic na talaga. Yun. Para kunyari, sistema na kotongan, sa, may mga ilang pulis, ganun. Yes, basic character 'yon. Yun. May mga, kumbaga sa mga ibang ahensya ng gobyerno, may fixer. Yun na yung sistema eh. Parang, Basic characteristic daw ng mga taga-Creta 'yon. Okay. Ngayon, hindi ito testimony ni Paul. Testimony ito nung prophet na inagrihan niya. Ngayon, ano sabi dito? Sinabi pa niya na itong mga sinungaling na to at mandaraya, ano yun mo na yan? Palayasin na yan. Hindi, ano sabi? I-rebuke mo sila ng diretso. Yan. So, ibig sabihin, hindi sinabi ni Paul na iwasan mo, palisin mo. Correct mo sila. Rebuke mo sila. Why? Kasi andyan na sila eh. Yung sistema nila, ugali nila, ang characteristic nila, andyan na bago mo pa man i-preach yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ipe-penetrate yung salita ng Diyos para sila is mabigyan ng chance na mag-repent. O yun, hindi niya pinalis. So, may mga ganun palang pagkakataon na dahil alam mo na ganito yung ugali nitong lugar na to, i-correct mo pala. Kaya, actually, hindi mag-isa si Titus dito eh. Pinag-a-assign nga ni Paul si Titus ng mga elders. Kasi alam niya na mahirap yung trabaho dito kung mag-isa lang siya. Also, sinasabi din dito na huwag kayong makinig sa mga yung mga alamat ng mga Hudyo and commandments of men who turn from the truth. Kasi mahilig yung mga Hudyo sa mga sa mga tales at saka sa mga genealogy na walang kapararakan at saka mahilig sila na mag-share ng ibang mga bagay na maaaring taliwas na sa katotohanan. Hindi ko nilalahat ng yung mga Jew na binabanggit dito. So in short, maging maingat tayo, maging particular tayo na yung legalism, actually yun talaga tinutukoy dito yung legalism ng Jew is hindi yon requirement para maligtas. Okay? Doon tayo mag-iingat. Actually, wala namang ma-justify ng law Kasi lahat tayo is violator ng law. Okay. So, yun lang. Okay na ako doon. Verse na tayo? 15 to 16. Last na. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ganito kasi yan. Kunwari sa mga pagan, sa mga Gentiles na nagrepent na, yan. Sabi kasi dito, to the pure, all things are pure. Yeah. So, kunwari, ano ba yung mga non-moral, pero hindi naman masama? Or kumbaga, neutral lang. For example, pagkain, yan, appetite. Ano pa? Yung marriage. Okay? Yung exchange ng kagamitan, commerce, pagtitinda, pagbili. Business. Ano pa? Yung sabihin nating mga recreations, mga pinagkakaabalahan. Yan. Libot. Libot. Yan, yung mga bagay na yan, non-moral. Hindi sila sin. Ngayon, kung pure kang tao, hindi mo siya nakikita as mali. Pagkain na naman. O, magluluto ka ng pagkain. O, magluluto ka ng ganito. O, dadagdagan mo ng panlasa. Sibuyas. O kaya naman, maglalaro kayo, entertainment, di ba? O kaya naman, sabihin natin, papakasal ka, Kristiyano naman din yung papakasawa mo. Or magtitinda ka, magbibusiness ka. Lahat yun ay non-moral. Okay? Pero, to the defiled daw, to the impure, actually, ang tinutukoy dito, yung mga legalistic, kung lahat na lang ng bagay may batas na, ay, wag mong salatin yan, wag mong hawakan yan, wag mong kainin yan. Di ba may binabanggit mga doctrine ng demons, yung tinuturuan na wag mag-asawa, tapos wag kumain ng mga certain food. Legalism. Ibig sabihin yung legalism dito, impure mag-isip.
Kasi lagi nilang bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Boysita. Oh, kailan naging bawal magpakasal? Kailan naging bawal na kumain ng ganitong pagkain talaga? Okay, kasi sabi, pagkain lang naman yan, pumapasok yan sa bibig, tapos dadaan sa tiyan, idud. Dapat mag-ingat tayo. Wala na. Okay. Ang dapat mag-ingat tayo, yung lumalabas daw sa bibig natin, kasi yun, galing sa ating puso. Yun. So yes, tama yung sinabi mo, boysita. Yun. Yung, minsan isipin mo, yung paninita mo ba is justified na tama? Or mas nakakapagpahirap siya sa buhay ng ibang tao? Yung paninita mo ba ay dala ng godly concern or knowledge, o yung paninita mo ay dala lang ng pagiging superiority complex or pagpa-power tripping? At maraming ganyan na nang ma-micromanage ng tao. Di ba nga, sila din yung mga Jewish circumcision group, yung iba sa kanila, nagma-micromanage ng mga Gentile na nire-require nila na magpatuli. Pag ganun na, hindi na. Si Paul, willing siya na sumunod sa tradition, and even yung mga kasama niya, willing siya to respect yung kanilang weak conscience na magpa-circumcise. Pero pag sinasabi na nila na yung circumcision is requirement for salvation, doon na siya umalma. Kasi hindi. Saka baka yun pa yung maging cause ng discrimination. Yes. Tapos para bang Oy, di kayo tuli, kami tuli. Tapos parang ang labas pa, mas mature itong legalistic na mga tao. Kaya nga sabi dito ni Paul, they profess to know God, but in works, they deny Him, being abominable or corrupted by idolatry, disobedient, and disqualified for every good work. So, ibig sabihin, itong mga tao na to, hindi sila dapat nag-share. Okay? Hindi sila dapat nakikita ng mga tao na nagsiserve, kasi yung kanilang service, alam mo na corrupted. Alam mo na yung mga sinishare nila is mali. So sa imbis na naingatan mo yung church sa mga ganitong tao, naka-impluwensya pa sila ng ibang mga tao. Kaya it's very important na i-correct sila. Yung salitang disqualified dito, ang dinedescribe niya parang ganito. Hindi totoong pera. Yun. Hindi totoong coin. Ano pa? Isang duwag na sundalo na hindi nanalo sa giyera, or isang kandidato na na-reject ma-elect sa office. So, ibig sabihin, wala silang kay na mag-share. Wala silang karapatan na mang-correct ng ibang tao. Kasi yung basis nila ng correction is out of their own self-righteousness. Hindi siya biblical. Yun ang tingin lang nakakatawa. nila. Tapos, sa standard lang din nila. At may mga ganyan akong na-observe even sa sarili naming ahensya, kahit sa DepEd, may mga ganyan power tripper na hindi naman yun yung nakalagay sa memo, pero kumbaga para lang maramdaman nila na mas superior sila, yung sita sila ng sita na sa imbis na gumaan yung trabaho ng mga tao, lalo pang humihirap yung trabaho. Na-address na yun, ha? Na-address na yung power tripping na yun, ha? Pero, ala pa rin. Kumbaga, tinutuloy pa rin, ha? So, kumbaga, may mga tao talaga. may mga tao ayaw talagang Kasi puso yan eh. Oo. Heart issue na yan eh. Oo. Kung gusto mo ng superior ka, pagsabihan kang hanggat hindi ka na born again. Oo. Wala. Hindi At ang tawag nila dito ay difficult people. Di ba? Yung para bang ang sasabihin mo pa hindi, pinakita lang talaga ni God na itong mga tao na to is makasalanan, maling tao sila, ganyan-ganyan. Hindi sila okay sa akin. Oo. Hindi sila makakatulong. Oo. Baka ikaw ang mali. Kunwari, kahit ako, kahit sabihin natin na, kasi ko ganun lang ako mag-isip diretso lang na off ako kapag yung obvious na tama, hindi yun yung nangyayari. Or kapag may obvious na paraan, hindi yun yung ginagawa. Kaya naiiwanan ka na. Kaya naiiwanan ako.
akala nila dahil nga sasabi nila may marunong daw ako, so ine-expect nila na yung runong ko is accommodating. Ibig sabihin, accommodating, kahit na mali or compromising na, okay lang sa akin yun, accommodating. Actually, hindi. Naiiwanan na ako dahil simplistic akong mag-isip in a way na, ito'y tama eh. Di ba? Kaya nga, nung sinabi ni Kuya Joe, ano ba'y gagawin natin? Di gawin yung tama. Yung parang wala ng mga resa-resa. So, kumbaga, minsan nami-misinterpret tayo sa pagiging diretso nating mag-isip. Pero minsan, yun lang naman kasi yung pinakasimpleng bagay na dapat nating gawin. Isipin mo kung sinabi ni Paul dito yung paliguyin pa. Kung paliguyin pa ni Paul dito. Correct mo sila pero medyo ano. Hindi eh. Sabi ka, i-rebuke mo sila sharply. Kasi hindi nila dapat ginagawa yung mga bagay na yun. May wisdom ako na pulot dito na yung mga difficult people na ito is they have to be rebuked sharply. Oo. Makikita natin kung ma-observe natin siguro mga narcissistic pa yung tao na to kasi dumating na sa point na sharply silang kailangan i-rebuke eh. Hindi na kailangan yung correction ba na para bang gentle na Hindi, sharply rebuke. Para wala ng para wala ng agam-agam na ano kaya yun? Sa kaya galing yung rebuke na yun? Utos lang ba yun? Sige, may konti akong tip. Ganun eh. Kapag kunwari na pagsasabihan mo yung isang tao, tapos wala man lang reflection sa'yo na parang naging harsh ako, parang lagi ang tingin mo ay tama yung ginawa ko na yan, ay tama yung ginawa ko na yan. Pag wala kang kahit ganong konting reflection, mag-ingat ka. May senyales ka. Oo, may senyales ka na self-righteous ka or sabihin natin self-deceive ka. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagre-reflect. Yun. May walang katiting na tama kaya. Mas nakakagulat yung mga taong sinabi mo na, tapos, pag nag-reflect, sasabihin hindi talaga may problem sa'yo. Okay? Pinoint out mo na. Pinoint out mo na, marami na nagsabi sa'yo, hindi mo pa rin tinanggap. Denial. Denial ba yun? Defense mechanism ng utak. Dinideny niya. Dinideny mo. Or selective lang yung gusto mong mapakinggan. Tapos, kunwari, basta madaming, lahat yan rooted sa pagmamahal ng sarili even sa self-interest Makikita mo naman yan kahit sa Senate, sa politics, na pag may pansariling interest yung tao, talo agad yung mga nakapaligid. Laging talo sila. Pansin mo, kapag di mo nakuha yung gusto mo, anong gagawin mo? I-withhold mo yung action o yung pagtulong o yung information para pilitin na magawa yung gusto mong mangyari. Sino maapektuhan? Yung mga tao na nakapaligid. Meron nakabalay-malay. Meron kaming kaopisina na gusto niyang bitawan yung lahat ng mga work niya. For the sake lang na siguro na gusto niyang ma-feel na importante. Tapos nagsabi pa siya ng clause ng pahabol. Sige, bitawan ko to, ibigay niyo na lang sa iba. Pero hindi ko ibibigay yung mga papeles kasi intellectual property ko yun. So, kumbaga, parang in a way, gusto niyang sabihin na bahala yung papalit sa akin na sa public service and public government, wala tayong masasabi ng intellectual property na hindi naman tayo nag-author. Kung kunwari, tayo gumawa ng batas. Hindi... Yun lang yung mga part na may intellectual property ka. O kunwari, writer ka, intellectual property. Ikaw gumawa ng ganitong bagay, yung intellectual property. Pero kung bahagi ito ng trabaho mo na gawin yung report na yon, hindi mo pwede i-claim na intellectual property yung bagay na yon. Kasi hindi mo yung created. Hindi siya creation. Kaya nga sinabi, prepared by. Pinrepare mo lang. Okay? Pero hindi mo pwedeng angkinin yung lahat ng credit. O hindi mo created by, prepared by. At saka nasa public service tayo. Ano ba naman yan? Ano pinagkaiba natin sa mga egotistic na gusto lagi? Parang credit grabber naman na tayo pagka ganun. Alam mo, pag ganyan ang kasama mo sa trabaho or pag ganyan yung ugali mo sa mga katrabaho, kaasaran ka. Tapos, pag delusional ka pa, sasabihin mo, mali yung lahat ng tao maliban sa'yo.
Baka. Kaya ako kinaasaran kasi ginagawa ko yung tama. Baka ganun pa eh. Baka ganun pa yung... Doon tayo mag-reflect. Yo. Pag laging ang nauuna sa isip natin yung ganyang mentality, o kaya may ano dyan may psychology behind that Pag ang laging nauuna sa isip natin is, mali silang lahat, ako lang yung tama. Ingat ka. Yung sabihin nun, may possible, narcissistic ka or egotistic. Pero kapag medyo iniisip mo na, baka naman namali ako. O yun, baka naman may pagkukulang ako. So, ibig sabihin, teachable ka. I-quote ko lang to magandang part to ng movie ng yung Avengers Endgame. Di ba bumalik si Hulk para hingin dun sa Ancient One. Oo, Yung Time Stone. Time Stone. 'Di ba? Ayaw niya ibigay. Sabi ng gano'n, hindi, kaya ako bumalik kasi sabi ni Dr. Strange, merong isang pag-asa na ma-save yung, yung mga na-blimp o yung mga nawala. Ano sabi ng Ancient One? Teka, siya yung best namin Oo. Ba't kaya? He's supposed to be the best of us. O baka ako nagkamali. Ayun. So, ibig sabihin, pag may mga ganun ka na, o baka ako yung nagkamali. Ibig sabihin... Pasok mo pa yung Avengers. Hindi. Paborito ko kasi line na yun. Hindi ko makakalimutan yun Yung kahit na makapangyarihan ka, malakas ka, may authority ka, pero kaya mong i-admit na, ay, baka ako ang nagkamali. Ang good news dyan... Saludo ko doon. ang good news dyan is, meron ka humility and teachability and may safeguard ka. Pwede kang pagsabihan kahit na mga tao na mas mababa yung katungkulan sa iyo. Ibig sabihin, may mga reregaluhan ka ng mga Diyos ng mga tao na kahit hindi mo ka kasweldo o kahit hindi kayo pareho na estado sa buhay, matututo ka kasi mapagsasabihan kanila. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na ala ka pa man din sa taas, ganun na yung ugali mo, isip-isip ka, baka kaya hindi ka na po-promote or baka kaya hindi ka nagpo-progress sa buhay mo because dito pa lang, napaka-ano mo na, napakatuso mo na minsan hindi naman Actually, nung sinabi mong napakatuso mo na, iniisip ko, pwedeng, ibig sabihin, tuso ako. Baka compliment pa no? Oo. Baka sabihin yung sa Bible na be guileless as a serpent tapos gentle as a dove. Yung tuso na alam mo ano ka? Yung parang hindi... Magulang ka na, gano'n. Yung parang hindi ka Kristiyanong mag-isip. Na ikaw na lang sa sarili mo naniniwala na Kristiyano ka. Na even kapwa mo Christian, ala na kayong fellowship. Pagka ganon, mag-isip-isip ka. One time may kumausap sa akin na about dyan Kasi na-share ko minsan, pag sa tingin mo, itong particular group of people or mga Christian friends mo, hindi na kayo nagkaka-fellowship ng sobrang tagal at parang wala kayong malalim na mga usapan, mag-reflect ka. Baka may mali din sa'yo. Yun, yung laging ganun. Actually, nung nadapa nga ako nung election nung sunod-sunod na may mga nangyaring di maganda sa akin ang una kong tinanong, Lord, ano yung mali kong nagawa? Though hindi ko naman sinasabi na kinokondemn ko lagi yung sarili ko. Ang point lang is, baka nga kasi, Kung meron. nag-iisip ka, nagpapasiyasat ka ng puso, Kasi binubuksan. Kasi kung lagi mo sasabihin na, hindi wala Yung parang charismatic ka pa na, Sablay. isa ka dito. Pag ano. Isa ka dito sa mga self-deceive at nang de-deceive, sinadya man o hindi, Kailangan pala i-rebuke ng ibang tao. Yes, you have to sharply be rebuked. Okay, so yun lang. Yun yung reason ba't kailangan ng elders sa church. Kasi mabigat yung trabaho ng pagkukorek at siya pag-encourage sa loob ng Pero mga simbahan. ugali pala dito, di ba? Oo, Sige. totoo. Sige. Bye, God guys. bless. Bye-bye. Yeah.